kamakailan umamin ang boyfriend niya na may nangyari rin pala sa kanila nung girl na nakausap niya noong grade 9. Tinanong niya kung may kiss ba, kung may nangyari ba, at ang sagot ng boyfriend noon, hello mga stories! Mga stories, ito yung masakit na katotohanan. Minsan, hindi ka nasasaktan dahil may past ang partner mo. Nasasaktan ka dahil akala mo na kilala mo siya. Tapos biglang may chapter pala sa buhay niya na itinatago sa'yo. At linawin natin agad mga stories magkaiba yon, okay? Kasi ang body count, numero lang yan sa ibang tao. Pero ang pagtatago, usapang tiwala na yan. Usapang karakter na yan, usapang bakit mo sinabing noong tinatago ka nila na yan. At sa story natin ngayon, hindi simple selos ang issue dito. Hindi rin simple insecurity lang. At totoong usapan dito, nasaktan si girl dahil nabasag ang image niya sa boyfriend niya. At prangkahan tayo dito, prangkahan tayo ngayon. Hindi ako iikot, hindi ako magpaka-safe dito. Kung mali. Kung mali yun. Kung valid. At kung kailangan mong marinig ang totoo, ito na yun. Okay? So mga stories, basahin na natin itong kwento nito. Galing ito sa Reddit. So itong post na to sa Reddit, ang kwento ay ganito. So, magkakilala sila ng boyfriend niya since grade 8. Okay? Nanligaw ang guy, tapos naging sila officially noong grade 10. Pero kung grade 9, na homeschool si girl dahil sa mental health issues niya, kaya bigla siyang nawala sa eksena. Habang wala siya, may nakausap na classmate ang guy. May mga 4 na buwan din yun, okay? At ayon kay girl, wala pa naman silang label noon. Wala pa silang official na relasyon. At aminado siyang hindi naman niya pwedeng kontrolin dahil technically wala pa sila. Okay, fast forward tayo sa college na sila ngayon. Tinanggap na raw ni girl noon na may isang body count ang boyfriend niya bago siya. At ang context pa nga, mas matanda raw yung isang naunang girl at feeling niya nag-room din nag-room yung boyfriend niya sa murang edad. At so somehow, maiintindihan nila yon. Pero kamakailan umamin ang boyfriend niya na may nangyari rin pala sa kanila nung girl na nakausap niya noong grade 9. Okay. Doon siya nasaktan. Hindi raw dahil sa sobrang dami agad ng body count at ang masakit para sa kanya, akala niya pangalawa lang siya. Pero hindi pala. Pangatlo na pala siya. At mas masakit pa dahil naraw niya itong tinanong, tinanong niya kung may kiss ba, kung may nangyari ba, at ang sagot ng boyfriend noon, wala. So, pero ngayon lumabas na meron pala. Kaya ang nararamdaman ni girl ngayon, litong-lito siya. At alam niya nga matagal nang nangyari. Alam niya wala pa naman silang relasyon noon. Alam niyang technically, hindi ang dapat issue yun ngayon. Pero nasasaktan pa rin siya. Nasasaktan siya dahil first boyfriend niya ang lalaking ito. First body niya rin. At sa utak niya, tinanggap pa niyang hindi siya ang una. Pero hindi niya inaasahan na mas marami pa pala hindi niya alam. So, nasaktan din siya sa ideya na bata pa lang siya noon, grade 9, At sa pagkukwento raw ng boyfriend, parang nadala lang daw siya.
tinanong pa nga ni girl kung ilang beses nangyari. Pabirang niya sinabing 10. Okay? At ang sagot raw ng boyfriend, hindi lang. Kaya ngayon, ang punto ni girl, no, gusto lang niyang ilabas ito dahil ayaw niya maging resentment. Okay naman sila ngayon, hindi niya gusto ng gulo. Hindi niya lang matanggap agad bakit kailangan pa itong itago. At may isang commenter na tumama rin sa punto. Baka hindi raw talaga body count ang issue rito. Baka sa totoong masakit ay yung surprise na hindi niya agad malaman at yung biglang nabago ang image ng boyfriend niya sa isip niya. So, at honestly, doon ako sumang-ayon. Ito, mga stories, ito yung aking diretsang opinion dito. Una sa lahat, hindi ka mababaw dahil nasaktan ka. Ulitin ko, no? Hindi ka mababaw dito, okay? Pero ito rin ang kasi totoo. Hindi body count ang totoong issue rito. Huwag na natin lokohin ang sarili natin, ha? Kasi yung body count na talaga ang, kung body count lang talaga ang issue dito, edi dapat nung unang body count pa lang ang boyfriend mo, wasak ka na. Di naman, tinanggap mo nga di ba? Ang tunay na sumasak dito ay ito. Hinago niya at ang masakit dito, naitanong mo na dati, pero hindi niya sinabi ang totoo. So, ito ang ayon sa issue, no? Hindi sex, hindi numero, kundi honesty. So, pangalawa, ito yung prangka dito. Past is past. Totoo yun. Okay? Wala kang karapatang burahin ang past ng tao bago ka dumating. Okay? Kung may nangyari sa kanya noon at wala pa naman kayo, hindi mo na yon kontrolado. Okay? Hindi mo na mababawi yon, hindi mo na ma-undo yan, di ba? Tapos na yan. That's the timeline na yan. Kumbaga, kung ano yung timeline nandun na yun. Permanently na yun. Hindi na mababalik sa nakaraan para i-revise mo. Walang ganon. No? Pero wag tayong tamad mag-isip. Okay? Hindi porque past is past, automatic wala na rin epekto sa present. Okay? Minsan, ang past, tapos na yun. Okay? Pero ang pagtatago tungkol sa past, nasa present pa rin ang damage. Gets? Diba? Tatlo, yung nadala lang hindi magandang paliwanag. Okay? Hindi ako nagpapaplastic dito. Kung may ginawa ka, panindigan mo. Sabihin mo, ginawa ko yun. Bata ako. Mali ang judgment ko. Hindi ako proud doon. May respeto ka ba yun? Pero kung may pero kung nadala lang, parang pinapalit mo ang bigat na ginawa mo. Parang ayaw mong akuin ng buo. Kasi lalo na yung grade 9 ito nangyari. Hindi ito cute, hindi ito flex, at hindi rito simpleng detalye lang sa pwedeng ikibit balikat, ikibit balikat kung partner mo ngayon ay naapektuhan ng tiwala. Kasi, yun nga yun. Kailangan maging, tayo dito, maging, hindi rin siya, dapat maging, dapat tayo dito. Pero ikot-apat, no? Sa tingin ko, ang nasira dito yung perception. Kapag first mo ang isang tao ay maraming bagay, may tendency kang i-romanticize siya. Inaangot mo siya sa isip mo. Okay? Parang special, parang pure, parang siya talaga yung pinaka-safe mong tao. Tapos biglang may lumabas sa katotohanan. Hindi tugma yung imahe na buo mo sa kanya. At syempre, masakit talaga. Hindi dahil masama yung siyang tao agad, Hindi dahil masama siyang tao. Kundi dahil sa version kanya, sa utak mo, na namatay bigla. Okay? Well, ganun yun. Okay?
At yan ang iniiyakan ng maraming tao sa relasyon. Hindi lang ang nangyari, kundi yung pagkawala ng certainty. Okay? Kalima, ito ang advice ko kay Aupin, no? At sa kahit sinong nasa ganitong sitwasyon. Itigil mo, kung tutusin, itigil mo na yung pag-focus sa mga bilang-bilang na yan, yung mga budget na yan. Huwag kayong mag-focus doon. Dalawa o tatlo o 10 ba? Oo, may emotional weight yun. Pero hindi yan ang maliligtas o sisira sa relasyon nyo. Okay? Ang dapat mong tanungin ay 3 lang. Okay? Una, bakit mo tinago? Pangalawa, yung tinanong kita dati, bakit di mo naging honest? Pangatlo, may iba ba akong hindi alam na dapat kong malaman ngayon? Diba? Ayun, yun lang. Yun lang, simple. Diretso lang, diba? Walang drama, walang ulusot. Yun lang kasimple, diba? At doon, at dahil kung ang sagot niya ay defensive, dismissive, o pabiktin pa, doon ka kakabahan, okay? Pero kung kaya niya umamin ng buo, ako'y ng pagkukulang niya, at respetuhin yung nararamdaman mo, may chance pang maayos yan. Okay? Kanin, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa nauna. Malinaban yan, okay? Hindi contest ng sex, Hindi ito ranking system. Hindi ito sino ang mas magaling, sino ang mas memorable, sino ba ang mas una. Ang tanong dapat dyan ay, minahal ka ba ng tama ngayon? Nirespeto ka ba ngayon? O pinaramdaman niya sa'yo na safe ka at hindi ka niloloko? No? Doon ka tumingin. Hindi sa multo yung mga taong dumaan bago ka. Diba? At panguli, no? Ito ang pinaka-prangka kung sasabihin ko sa inyo, no? Ay, naka. Hindi ka dapat magpatawad ng pilit. Okay? Ng pilit. Pero hindi ka rin dapat magparusa na walang katapusan. Mamili ka lang sa dalawa, okay? Kung kaya mong i-process ito, pag-usapan ng maayos at buuin ulit ang tiwala, then forgive properly. Okay? Pero kung bawat away ninyo, ibabalik mo ito. Kung bawat tahimik na gabi, kakainin na ka na ng tanong. Kung hindi mo kayang tingnan siya nang hindi mo naalala na nagsisungaling siya noon, then be honest with yourself. Diba? Dahil sa half-healed na relasyon, matagal mamatay pero araw-araw nabubulok. Okay? At sa mga tao naman naging nagsabi ng, ang immature mo naman, badikot lang yan. Ito ang sagot ko dito. Oo, immature kung numero lang talaga ang pinaproblema mo. Pero kung issue ang tiwala, pagtatago, at pagsisunungaling ng simpleng tanong, hindi yan kababawan. Relasyon ang pinag-uusapan natin. So, mga stories, no, ito ang kasambotong nila dito. Di lahat ng sakit ng relasyon ay dahil sa past. Minsan, ang tunay na ang sakit dahil sa katotohanan huli mong nalaman. At tandaan po ito, no? Ang past, hindi mo na mababago. Kumbaga, permanent na yan. Kung ano yung date, yun na yun. Okay? Pero honestly, sa present ngayon, ito, di ba? Yun, choice yan. Di ba? Kung ang partner ka may nakaraan, di ba? Hindi ibig sabihin nun ay red flag na agad, no? Pero kung may partner kang hindi kaya panindigan ng totoo, ayan ang dapat mong seryosohin, di ba? Kung ikaw si open, no, huwag mong i-gaslight ang sarili mo. Okay? Valid ang sakit mo. Pero linawin mo rin ang sarili mo kung ano ba talaga ang pinaglalaban mo. So, ang ego mo ba? Ang security mo ba? O yung tiwala sa nabasag? Okay? Dahil kapag klaro yan, no, mas klaro rin yung decision mo. Okay? Kung gusto niyo rin ng ganitong klaseng rito, prangkahan, at walang paligoy ng komentaryo, subscribe na sa aking channel. No? Huwag na pagkata-like, share, subscribe sa ating channel, at saka sagutin ko yung
Comment down below na lang kung ano bang naranasan nyo, anong masasabi nyo rito. No? Ano ba mas mahirap patawarin, ang past o yung pagtatago sa past? Ako nga pala si Martin, no? At as always, Master.